Hindi nakita. Ayan. Following strategies and moves. Ito. Ito na nga mga kababayan ha. Following strategies and moves. Speed up impeachment on Senate using FLR to win Senate votes through speeches. Sinong FLR mga kababayan? Comment nga kayo dyan, di ko kilala si FLR. FLR! I think, for later release kaya ito? Ito kaya yung for later release. Ito yung budget mga kababayan. Using FLR to win Senate votes through speeches. Senate votes. Number 2. Ito mga strategies nila. Pull down booming ratings of Dutch candidates due to Duterte's arrest. PNP. Ano itong PEDA? Hindi ko alam PEDA talaga mga kababayan. Kung HRC Congress to work with ICC for investigation and arrest warrant for BG Bongo and De La Rosa. Ito pa. Number 3. Carry forward domestic investigation. Carry forward domestic investigation. Ano to? The House, DOJ. Patuloy pa rin. Disqualify key candidates. File drug and murder cases against Duterte, Pulong, Bongo, and De La Rosa in local courts. And disqualify them. Ito ni House Majority Leader Manix Dalipe na executive. Taga lang, nasa na? Putol tuloy. Ito. Na-click. Sorry. Na-click mga kababayan. Kamali ng click. Excited, sobrang excited. Sorry. Ito. Nasa na tayo? Disqualify key candidates. Ito nga, gusto ni disqualify Pulong, Bongo, De La Rosa. Counter disinformation, shutdown Dutch fake accounts. At ito, panghuli, freeze Dutch assets. Di ba mga kababayan? At ito nga, sinabi dito, may pirma ni Manix Dalipe ng Executive Vice President ng Lakas CMD. Vice President din ng Lakas CMD. Sinong pumirma? Ito. Lakas CMD. Tinawag itong oplan panggigipit ni Attorney Leader Manix Dalipe na Executive Vice President. Manix Dalipe yung pumirma. Ito yung detalye mga kababayan ha. Ito pag-usapan natin. Again, number 1. Kasi merong video, patuloy pa pala muna natin dito. Ito, anong explanation dito ni kanya ng campaign manager ng Alyansa. Walang imik dito. Si Alyansa Campaign Manager Representative Tubi Chanco pero wala itong naging tugon. Walang naging tugon mga kababayan, hindi nagsasalita. Sa mga dumalo noong pagtitipon ng Lakas CMD sa Malacanang, ang opisyal ng partido na si Bataan Representative Geraldine Roman. I don't think it's real because I was there. I'm part of the ExecCom. I didn't see any document. Merong distribute yung mga statistics per region, indicating how our candidates are faring so that we could possibly apply a targeted approach na tutulungan natin those who seem to be lagging behind. But that's the only document that I saw that was being circulated, iba't ibang region. Git pa ng kongresista, ibang issue ang impeachment at hindi na pag-usapan ng kanilang partido. Dagdag pa niya, it's counterintuitive, if there was such a political strategy, I wouldn't even put it down on paper. Born yesterday, hindi naman ganun. Yung mga ganyang usapan, if it were true, would be just discussed ever so subtly and ever so quietly, pero walang paper talaga. Fake. Pero magdi-discuss kayo. Yan naman yung mas madaling palusot ngayon mga kababayan, yung fake news. Ito pag-usapan natin mga kababayan. Posible merong isa sa kanilang mga tauhan ng 5 na yan na nakakaalam patungkol sa dokumento na yan mga kababayan. Posible kasi may mga staff naman yan. Okay?
So, hindi lang natin alam, baka may nagkalkal. Oh, baka may nagkalkal. At inilabas. Ito. Okay? So, ano kayang mga posibleng rason? It could be number one, silently kakampi kay Sara or sa mga Duterte, mga kababayan. Kaya nga sabi natin, Marco, may traitor, may spy pala na nakapasok sa kanila, mga kababayan. Posible. Okay? It could be, mga kababayan, yung isa sa mga staff nila sawa na sa kanilang pinagagawa or nakukonsensya na rin sa kanilang pinagagawa. Kasi kahit ako, staff, pinaswiswelduhan mo ako, yet alam kong hindi maganda yung ginagawa ninyo. Oh, of course, may natitira pang konsensya sa akin, magsasalita ako. Gagawa ko ng paraan na kung saan mapigil kayo. Oh. And expect natin na isa sa kanilang mga tao may ganyan pang nararamdaman sa kanilang konsensya. Okay? At eto, pwede rin, kagaya ng sinabi natin kanina, posible, again, yun nga, kung hindi galing sa kanilang 5, posibleng galing sa kanilang staff, most likely, nangangailangan din yan ng funds or pondo or pera. Kaya nagbenta na ng informasyon, mga kababayan. Ayan, mga possibility lang ito, mga kababayan. Okay? So, sino kaya sa kanilang mga staff yung nangangailangan ng pera kaya nagbenta ng ito mga possibilities ito, ha. Kumampi kay Sara, nakukonsensya, at nangangailangan ng pera. Pwedeng lahat diyan. Pwedeng isa lang din, 'di ba? Oh, ito. Ano kayang mga posibleng mangyayari sa alyansa? Alyansa ni PBBM, mga kababayan. Ito, kasi ang hirap i-counter nito compare doon sa mga pangalan na ginamit na pinapalabas nila na ginamit ni Vice President sa kanyang confidential funds. Kasi bakit mahirap? Okay, bakit mahirap? Kasi pinangalanan ito ng midterm election strategy. 'Di ba? So most likely na nakikita natin na it could be last year or it could be later than 2023 or at the end of 2023 itong na pinagplanuhan or pinaghahandaan para sa May 2025 elections. 'Di ba? At ito, mga kababayan, karamihan dyan sa mga nakalista dyan sa how to attack, at ito, mga strategies, yan po ay nangyayari na ngayon. At yung iba ay pauumpisa pa lang. Katulad ng pababagsak nila kay Bongo at Bato de la Rosa. Katulad ng plano nilang pag-file ng cases sa mga local courts. Di ba? I think wala pa namang naumpisahan. Wala pa namang mga na-file pa. Pero kay PRRD, yung na-file na ay yung kay yung inciting to sedition yata, yung kay General Torre. Nako, ang layo naman pala, kaya pinilit lang. Well, anyway, di ba? At ito, mga kababayan, may pirma ni Manix Dalipi, Executive Vice Chair or Vice President. Di ba? May pirma. So, ang hirap nito. Okay? At ito, anong mga implications nito, mga kababayan? Malapit na tayong matapos. Tapusin na natin ng maaga. Stay tuned kayo kasi importante ito. Number 1, implications. Masisira dito si PBBM at Martin Romualdez at ang buong alyansa, mga kababayan.
Kaya nga yan yung tanong natin. Bakit? Ito. Ito ay klarong politika. Yung pag-aresto kay PRRD, pagdala sa dahig, na hindi masagot-sagot doon sa Senate hearing, mga kababayan, ito yung mag-fill in, ito yung sasagot. Na talaga, parte ito ng midterm election strategies nila. Kaya nga wala tayong makuhang kasagutan doon sa Senate hearing galing sa mga representative ng executive. Kasi dahil dito. Di ba? Ngayon, sino masisira? Si PRRD? Nandun sa dahig. Para nail in a coffin ito nga, ika nga mga kababayan. Kasi nasa isipan na ng mga tao, kasi inamin ni Rimulya, siya ang nagbigay ng basbas doon sa pagdala sa dahig ni PRRD. At ito na nga, yung letter na ito. Ika nga coffin of the nail of the coffin pala. Baliktad, sorry. At ito, words from the mastermind talaga, mga kababayan. Kasi bakit? Ito, tingnan ninyo. Tingnan ninyo. According to the president. Nasaan na yun? Nawala. Ayan. According to the president's instructions. At dito, as the leader of Alyansa para sa Bagong Pilipinas. So, anong ibig sabihin yan? Galing sa leader. Sinong leader? Martin Romualdez at yung according to the president's instruction, the PBBM. And then ito, nagko-confirm ito sa lahat ng nangyayari ngayon. Pagdala kay PRRD sa dahig, mga hearings sa Senate, sa Congress, sa pag-atake na tinatawag nilang disinformation, ng tinatawag nilang fake news, lahat na lang palusot fake news, pagbaba ng rating fake news, yung dahilan, at lahat binanatan sa tri-committee yung mga pro-Duterte vloggers. At the same time, magko-confirm din ito sa palagi nilang paninira dito kay Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Until now, paulit-ulit, wala nang ibang maibabato. Yung 125 million in 11 days at yung mga pangalan ng fake names ng mga confidential funds. Kasi wala nang ibang mababato eh. Yun na lang. And then, kung titignan natin, mga kababayan, kung titignan natin ngayon, yung sa government, mahirap ba gumastos ng 125 million in 11 days? No. Nationwide yung bayaran yan, mga kababayan. Nationwide yung project na yan. From Luzon to Mindanao. So, anong project mo? 1 million lang for Luzon, Visayas, Mindanao? No? Kaya, natural lang yung 125 million confidential funds. Eto, mga kababayan. Second to the last, bago natin tapusin. Posible, hindi ko lang alam, hindi ako abogado, yet posibleng magagamit ito bilang ebidensya, mga kababayan, doon pabor kay PRRD. Kasi maipalalabas dito na talaga ang pagdala kay PRRD, ang pagkidnap kay PRRD ay talagang politically motivated. Hindi nga nila dinaan sa tamang proseso. Di ba? So, eto na nga yung magko-confirm. Again, posible ito. Hindi ka, again, kung may nakapapanood dito na abogado, nag-aaral ng abogasya, mag-comment kayo dyan kung tama ako or mali. Kung magagamit ba ito or hindi. Ayan ha, mag-comment kayo dyan. Ito panghuli bago natin tapusin. Okay? Ito, dito tayo sa mga kandidato. Yung mga kandidato ng alyansa, mga kababayan,
Okay? Pag nalaman nila ito, which I think alam na nila, malaking posibilidad na babaliktad bago mag-May 2025 election. Ngayon, ilang araw na lang bago mag-May 2025 election. Di ba? Kasi itong letter na ito, mga kababayan, alam na ng taong bayan. Alam na natin yan. Di ba? At kung ngayon, kung walang matibay na rason or palusot yung alyansa patungkol dito, most likely, mababahala itong mga kandidato ng taga-alyansa at matatakot ito. Kasi, iisipin nila parang nandito sila sa grupo ng mga taong may masamang adhikain sa ibang tao. Halimbawa against ng mga Duterte, mga kababayan. So kung ikaw, kandidato ka na bilang senador, nandun ka sa alyansa, at kung may natitira pa sa iyong konsensya, at ito nakikita mo yung mga kasamahan mo na nagsasabing magsisilbi kayo sa buong bayan, anyat nakikita mo na may ginagawang mga katarantaduhan na hindi nila ma-explain ng mabuti. O di ba? So paano ka pa sasama dyan? Di masasali yung pangalan mo sa kanilang mga pinagagawa. O halimbawa, katulad dito ni Ping Lacson, ako talaga, bilib ako dati kay Ping Lacson. Anyat ngayon, kasi nung pag-kidnap kay Perdi, walang imik eh. At kumampi pa dito talaga sa alyansa, mga kababayan. And then ngayon, hindi nagsasalita. Ako so far hanggang ngayon, wala pang narinig kay Ping patungkol dito ha. So yun na nga, anong iisipin ng mga kandidato dito, mga kababayan? O di ba? Sa ito pa lang na sitwasyon, mukhang mangangamba na sila. Di ba? Mangangamba na sila. Kahit hindi pa nila i-consider yung frustrating ni Vice President Sara Duterte na ang taas. Yet, sa dito pa lang. Di ba? Walang klarong explanation galing sa kanilang grupo. And yet, mag-comment kayo dyan, mga kababayan. So, yun na nga. Yun na nga. Kasi, yun yung mga detalye dito sa mga pinagtatanong mo natin, mga kababayan. Kaya nga natanong natin dito nga, ito delikado itong alyansa, nanganganib ito ngayon. Okay? Yan yung mga possibility or mga nakikita nating mga possibilities na mga mangyayari dito, mga kababayan. Okay? So mag-comment kayo dyan kung anong opinion ninyo. Share tayo para exchange tayo ng mga ideas dito. And then paki-like and share ng videos po natin. And then paki-subscribe din po sa ating channel. Okay, so hanggang dito na lang po muna tayo, and then maraming salamat sa lahat at kita-kita tayo sa susunod na video.